Anya, rinig ko ang tawag sa akin ni Harvey. Nagmadali akong maglakad pero maya-maya ay may humawak sa braso ko. Dahil doon ay napalingon ako at nakita ko si Harvey. Anya, talk to me. Kasunod noon ay may narinig kami ni Harvey, ang boses ni Azari. I knew it, malandi ka. Rinig kong sigaw ni Azari habang tumatakbo ito papunta sa direksyon namin ni Harvey. Hindi pa nagtagal at nakarating na ito. Agad siyang pinigilan ni Harvey para saktan ako. Ngunit si Azari naman ay hindi magpapapigil. Gusto niya talaga akong masaktan. Gigil na gigil siya sa akin. Seriously, Harvey? Sa babaeng ito pa? Sa malanding babaeng na to? Gosh! Nawalan ka na ba ng taste? Lahat ng salita. Bawat salitang pumasok sa utak ko. Napayuko ako. Nagsimula na akong maluha ulit. Parang nangyari na ito. Parang naranasan ko na ito dati. Katulad ng nangyari nang bisitahin ako ni Harvey sa bahay namin noon. Katulad ng sugurin ako ng babae at nilait-lait ako. Parehas na pareho sa nangyari ngayon. Nakita ko ang pagpatak ng luha ko sa lupa. Hindi pa rin pala nagbabago ang lahat. Ganito pa rin pala. Umalis ako ng bansa para makipagsabayan sa mga mayayaman para hindi ako maikumpara sa mga babae ni Harvey noon. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin pala sapat. Isa pa rin akong walang klas sa paningin nila. Nabot ko lang ang pangarap ko, pero hindi nagbago ang tingin sa akin ng mga tao. Are you blind, Harvey? I'm your girlfriend, better than this lang. Napahawak ako sa braso. Nahihiya ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong mahiya dahil sa mga sinasabi ni Azari ngayon o sadyang nakakakonsensya lang ako sa nagawa ko. Sa nagawa namin ni Harvey, we kissed. But I feel like we did more than that. Maybe because I love Harvey. I love Harvey that's why that kiss has a meaning for me. Stop, Azari. You're just embarrassing yourself. Sigaw ni Harvey habang pilit na pinipigilan ang galit na si Azari. Bitawan mo ako. Okay, I'll stop. Just let me talk to her, can I? Mahinahon ang boses ni Azari. Nang sabihin iyon niya, dahan-dahang tinanggal ni Harvey ang kamay niya kay Azari. Iniangat ko naman ang ulo ko at umiyak sa harap ni Azari. Gusto kong humingi ng tawad. Ngumiti si Azari. Ako mo magsasalita na sana ako. Ngunit isang malakas na sampal ang sumalubong sa akin. Agad akong natumba doon at napahawa ako sa pisngi at tumingin kay Azari. Bleach, slap, a war, lahat na. Huling sigaw pa ni Azari. Tumalikod dito at nagsimulang maglakad palayo. Mas lalo lang akong umiyak dahil sa nangyari. Halos hindi ko maramdaman ang pisikal na sakit dahil sa mga sinabi ni Azari. Anya! Sigaw ni Harvey kasunod nun ay may 2 guard na dumating at nilapitan kami. Tinulungan akong tumayo ni Harvey habang tuloy naman ang pag-iyak ko. Huwag na huwag ninyong papapasukin ng bahay si Azari. Naiinis na saad ni Harvey. Napatingin naman ako sa kanya. Madilim ang kanyang mukha at ang kanyang mga panga ay umiigting. Nasilayan ko ang kanyang mata na galit na galit. Yes, get inside. Gagamutin natin ang sugat sa labi. Mahinang sabi ni Harvey habang halata ang pag-aalala sa kanyang boses. Just bring me home, please. Naiiyak na saad ko. Ayoko nang nagtagal sa lugar na ito. Kailangan ko pang mapag-isa para maisip ko ang mga nangyari. Kailangan ko ng oras para pagsisihan ang mga nagawa ko. Nakasira ako ng relasyon. Okay, stop crying now. Mahinang saad ulit ni Harvey. Niyakap niya ako ngunit agad akong umalis doon at nauna na ako sa sasakyan niya. Agad na akong sumakay doon. Dito ako nagpahatid sa mismong bahay ko. Sa bahay na sana ako ni Mama magpapahatid pero naisip ko na huwag na lang. Ayaw kong malaman ni Mama na nasasaktan ng prinsesya niya. At ang anak niyang babae ay nakasira ng isang relasyon.
Are you sure you don't want me to stay? Saad ni Harvey. Umuwi ka na. O asikasuhin mo ang trabaho mo. O di kaya ayusin mo ang problema niyo ni Azari. Sabi ko. Nakita ko pa ang pag-alala ni Harvey sa mukha niya pero isinara ko na ang pinto. Walang ganan umakyat ako ng hagdan at pumunta ng kwarto ko. Agad akong humiga at nagtaklob ng unan. Umiyak ako ng umiyak. Inilabas ko lahat ng sakit. Lahat-lahat. Nakasira ako ng relasyon. Nakasakit ako ng kapwa ko babae. Kung ako ang nasa posisyon ni Azari, paniguradong masakit iyon dahil nasaksihan ko kung paano masaktan ang nanay ko nang malaman niya ang pagtataksil ni Papa. Pero ngayon ako na ang dahilan kung bakit may isang babaeng nasasaktan. Naisip ko rin kaya ba ganoon na lamang ang trato sa akin ni Harvey ng gabing iyon dahil magkakahiwalay na sila ng nobya niya. Panakipbutas lang ba ako, reserba? O baka naman ito ang sinasabi ni Harvey. And he will make me suffer. Dahil kung ito yon, nagtagumpay siya. Nagdudusa ako ngayon. I didn't imagine myself in this situation. Buong akala ko kahit kailanman ay hindi ako mamumroblema sa isang lalaki. Ang akala ko lalaki akong hindi kakailanganin ng pagmamahal ng lalaki. An independent woman. Pero hindi. Magiging uhaw pa rin pala ako sa pagmamahal ni Harvey. Sa pagmamahal ng isang lalaki na may karelasyon na. Iniyak ko lahat hanggang sa makatulog ako. Ano ka ba, Anya? 2 araw ka nang hindi lumalabas ng bahay mo. Nagising ako dahil nakaramdam ako ng lamig. Ang unang nakita ko na lamang ay si Jade na nakakunot ang noo. Bakit? Ano? Nagtatakang tanong ko. Umalis ako sa pagkakahiga at umupo ako. Tumingin naman ako sa paligid, nasa kwarto pa rin ako. Ano bang nangyayari sa'yo? Nag-text sa amin ang sekretary mo. Hindi ka raw napasok, 2 araw na. Saad ni Jade, habang hinahawakan ang pisngi ko. Pinakikiramdaman niya kung may lagnat ako. Hindi, ayos lang ako. Biglang nag-ring ang doorbell. Tumayo naman si Jade at siya ang nagpresenta na buksan iyon. Dahil si B daw iyon. Saan ka galing, B? May trabaho ka ba ngayon? Tanong ko nang pumasok si B sa kwarto ko at may daladalang pagkain. Binigay niya yan sa akin at kasunod noon ay umupo siya sa sopa na nasa loob ng kwarto ko. Anong nangyari sa'yo? Sabi ng mga kapitbahay hindi ka raw nalabas ng bahay. Kinabahan tuloy kami, saad ni B. Ngumiti naman ako. Itong mga kaibigan ko talaga, namiss agad ako. Kahit ako, hindi rin ako makapaniwala na 2 araw akong tulog. Siguro ay dahil din iyon sa pagod, sakit ng katawan at stress. Idagdag pa mga problema at nangyari sa akin doon sa bahay ni Harvey. At isa pa, maganda kapag tulog ka lang. Wala kang mararamdamang sakit. Makakalimutan mo ang problema mo. Mas epektibo pala iyon kaysa sa alak. Pagod lang. Natatanging sagot ko at nilantakan ang pagkain na binigay sa akin ni B. Maligo ka na at mag-ayos ay niya. Sabi ng sekretary mo may mga problema raw sa hotel. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi ni Jade. Ilang araw lang ako nawala, nagkaroon na agad ng problema. Hindi katulad noon na 2 buwan ako sa Amerika, pero wala namang nangyayari. Agad na ako naglinis ng sarili. Hindi ko na rin problemang susuotin ko. Nagsuot lang ako ng pantalon at isang white t-shirt. Ayos na siguro to. Isa pa kahit gaano pa kamahal ang suotin ko. At kung gaano pa kaganda iyon, hindi pa rin nagbago ang tingin nila sa akin. Babalik na lang ako sa pagiging simple. Kaysa naman maging trying hard, elegant woman ako. Kung hindi naman bagay sa akin. Binalikan ko na si V at Jade sa kwarto ko. Sira ang lock ng main door. Napahinto ako dahil sa sinabi ni B. Gulat na tumingin ako sa 2. Bakit sira? We don't have any choice. Reklamo naman ni V sa akin. Tama, we won't. Singit ni Jade. Don't. Bulong ni V kay Jade. Napakunot naman ang noo. We don't have any choice. Proud na pagkakasabi ni Jade. Natawa naman ako at nawala ang pagkabigla ko dahil sa sinabi ni V. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa nakita ko ang mga sinasabi nila na sirang main door. Mukhang sinira talaga nila. Bakit nyo sinira? Nangihinayang nasabi ko habang tinitingnan ang sira kong pinto. Nataranta kasi kami. Napahawak ako sa noo ko.
Lumapit ako sa isang halaman na may pintuan ko at may kinuha ko sa ilalim nun. Bumalik ako sa kanila at pinakita ko kung ano iyon. Hindi ba sabi ko may nakatago akong susi sa ilalim ng paso? Saad ko habang pinapakita sa kanila ang susi. Sabay naman na napakamot sa ulo nilang dalawa. Natawa naman ako. Grabe siguro ang pagkataranta nila kanina. Kaya sinira na nila ang pinto ko. Nakarating na kami ng mga kaibigan ko rito sa hotel. Pero may kakaiba. May kakaibang pakiramdam. Lahat ng tao ay nagtitinginan sa akin. Pati ang mga customer ng hotel ay nakatingin sa akin. Pati na rin ang mga empleyado ko. Hindi ko alam ang nangyari, parang may mali. Alam naman ng lahat na nandito sa hotel ang opisina ko. Kaya hindi na bago sa akin na makita ako rito. Pero bakit parang gulat na gulat sila sa pagdating ko? Alam kong palihim nila akong pinag-uusapan. Hindi ko alam kung bakit. Hanggang sa makasakay na kami ng mga kaibigan ko sa hotel. Sa sandaling iyon ay nakahinga na ako. Bakit gano'n na lamang ang pagsalubong sa akin ng mga tao? Pagdating ko sa palapag ay nagulat na lang ako nang hilahin ako ni Tanya. Nagmamadali itong hinila ko at pumasok kami sa opisina. Agad naman ako nagtaka, ano bang problema? Bakit ka lumabas? Dapat nagtago ka. Dapat itago mo ang sarili mo. Natatarantang sabi ni Tanya habang inaayusan ako. Pinasuot ako nito ng shades, sombrero at pati na rin itim na jacket. Bakit? Bakit ba? Ano bang problema? Naguguluhan na ako. Pati na rin ang mga kaibigan ko ay naguguluhan. Pinag-uusapan ka ng mga tao ngayon. Sinisiraan ka ni Azari sa social media. Sinabi niya lahat na kabit ka. Hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ng sekretarya ko kung ano ang gagawin. Agad naman akong natulala sa narinig ko. Kaya naman pala ganoon na lang ang tingin sa akin ng mga tao. Kaya naman pala pinag-uusapan nila ako ng wagas. Hindi ko alam dahil ilang araw na din akong tulog at hindi ko pa tinitingnan ang telepono ko. Napaupo ako at hinubad ang mga sinot sa akin ni Tanya. Napahawak ako sa ulo ko at nagsimulang umiyak na naman. Sira na ako, sirang-sira sa paningin ng mga madla. Ngayon ay ang tingin sa akin ng mga tao ay kabet. Maninira ng relasyon. Lumapit sa akin ang mga kaibigan ko pati na rin ang sekretarya ko. Doon ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Niyakap ko si V dahil sobrang bigat na ng nararamdaman ko. Hindi ko alam ang gagawin. Don't worry, Anya. Gagawin natin ng paraan. Magiging malinis ulit ang pangalan mo. Tumahan ka na, sabi ng sekretarya ko. Stop crying, Anya. Gagawa tayo ng paraan para matigil na ang pagkalat ng balita. Saad naman ni V at Jade naman na hinahaplos ang likod ko. Kasalanan ko rin naman kung hindi ako pumatol sa halik ni Harvey. Hindi ako makakasira ng relasyon. Dapat hindi ako nagpadala sa tukso. Nagulat na lang kami nang marinig namin ang sigawan ng maraming tao. Agad kami pumunta sa may bintana ng opisina ko at nakita ko roon ang napakaraming tao. Ang iba sa kanila ay may dala-dalang camera at mic. Mga reporter yata. Lalo naman ako kinabahan. Masisira ang pangalan ko at ang pangalan ng negosyo ko. Hindi yun pwede lalo pa at malaki na ang narating ko. Hindi pwedeng lahat ng pinaghirapan ko ay mawawala lang kaagad. May tumawag kay Tanya. Kasunod naman noon ay sinabihan niya kami na lalabas kami ng opisina. Kahit pa nagtataka ako kung bakit kami lalabas, kung may mga reporter sa ibaba, sumunod na lang ako. Pagbukas ng elevator ay halos masilaw ang mga mata ko dahil sa flash ng mga kamera. Maraming tao, sobrang dami nilang sinasabi na hindi maintindihan. Hindi ko rin marinig. Maya-maya pa ay biglang nahati ang mga tao. Tiningnan ko kung bakit. Mukhang may pumasok ng hotel. Agad naman ako napasinghap nang napagtanto ko na si Harvey iyon kasama ang maraming bodyguards na baling sa kanyang atensyon ng mga tao. Haalis na sana kami ng mga kaibigan ko at sekretarya ko. Magandang panahon na iyon para makaalis at makatakas kami mula sa mga reporter dahil nakatuon ang atensyon nila kay Harvey. Pero nagulat ako sa ginawa niya. Naglakad ng diretsyo papunta sa akin si Harvey. Inilahan niya ang kamay niya. Nung una ay ayaw ko itong hawakan, ngunit ang mga mata niya ay parang kinakausap ako. Para bang sinasabi nito na magtiwala ako. Kinuha ko ang mga kamay ni Harvey, kasunod noon ay naglakad kami at huminto kami sa gitna ng mga tao. Ngunit protektado pa rin kami ng mga bodyguards.
The news is fake. Hindi kabit si Anya. She's too precious to be called like that. She's not a choice or ang number two. She deserves more than that. Natunaw ang puso ko dahil sa mga sinabi ni Harvey. Para bang lumutang ako sa saya, sa kilig. Ngunit hindi pa man ako nakaka-recover sa kilig. May umagaw na agad ng eksena. May pumasok ng hotel, si Azari. Of course, you say that. Pinagtatanggol mo ang kabit mo. Mataray na saad ni Azari. May dalawa siyang babae sa kabila niya at may bodyguards din siya. Mukhang desidido talaga siya na siraan ang pangalan ko. Kabet? Seryosong tanong ni Harvey. Ano pa ba? That's slut? Hindi siya kabet. Tapos na tayo, Azari. Wala naman sigurong mali kung magkaroon ako ng bago, di ba? Or you're just bitter because I broke up with you? Nagulat ang lahat sa sinabi ni Harvey. Nagbulong-bulungan ang mga tao. Am I right? You're just desperate to make me come back to you. Kaya sinisiraan mo ang pangalan ni Anya. Nakita ko ang hiya sa mukha ni Azari. Inatake ni Harvey ang kahinaan niya. No! Pagtanggi ni Azari sa mga sinasabi ni Harvey. Si Harvey naman ay tumawa at nagsalita ulit. Looks like you really love me. Kaya ka nagkakaganyan? But I'm sorry, hindi na ako babalik sa'yo. Kahit sirain mo pa ang pangalan ko. Alam na ng lahat, hindi mo na pwedeng itanggi ang Azari. Accept it. Saad ni Harvey habang may ngiti sa labi niya na nakita ko na may sobrang nahihiyanan si Azari. Pati na rin ang mga kasama nito. Agad-agad itong umalis. Namumula si Azari na umalis ng sarili kong hotel dahil sa hiya. Ang iba pang mga reporter ay sinundan siya. Ang iba naman ay naiwan. Nagtanong pa ito kay Harvey at pagkatapos nun ay nagpaumanhin ito at umalis na rin. Humarap sa akin si Harvey. Nakita ko na nag-alala sa mukha niya at naglakad siya papunta sa akin. Niyakap niya ako at hinaplos ang buhok ko at nagsalita. Ang mga salitang yon ang tumunaw sa puso ko. Anya,